Ito na naman ako, nagbabalik si Boss Atan ng GHK Electronic Services. Pero bago ang lahat, paki-follow naman ng aking YouTube channel para ma-update kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Dahil wala akong pasok ngayon, ay merong nagpapa-home service sa akin dahil sira ang kanilang pisonet. Kaya tara na, manood kayo o panoorin nyo kung paano ko mariresolba at maayos ang problema ng pisonet na ito. Kaya dapat mapanood nyo hanggang sa matapos ang video na ito para magkaroon kayo ng konting kaalaman o idea kung paano maayos ito. Una, pindutin natin ang power button or push button. O diba nakita nyo 0 at sabay tayong maglagay ng 5 pisong barya para malaman natin kung nagbibigay ba siya ng count timer. O diba hindi, kaya sinundan ko ulit ng 5 pisong barya. So sa pangalawang barya ay nagkaroon na siya ng automatikong pagka-count ng timer. So ang ibig sabihin, ang posibleng sira sa pisonet na ito ay yung timer. Kasi pag unang hulog mo ay hindi siya nagkakaroon ng automatikong timer. Sa pangalawa na siya nagbibigay o nagkakaroon ng oras. Kaya binuksan ko na ang aparatong ito o ang pisonet na ito. Una, tingnan ko ang timer at sinubukan kong maghulog ulit ng 5 pisong barya. Pero ganun pa rin, hindi siya nagbabago. Makailang ulit-ulit akong paghulog-hulog ng 5 pisong barya sa pisonet na ito, pero wala talaga, hindi talaga siya gumagana. Kaya hinanap ko sa loob ng pisonet na ito kung saan talaga ang kanyang sira. Tiningnan ko yung mga wires, mga konektor, kung nakakabit ba ng maayos, kung may mga putol o may mga ngat-ngat ng daga. Pero wala talaga akong makita kung saan talaga na nagkaroon ng disconnection or malfunction ang pisonet na to. Kaya tiningnan ko na isa-isa kung saan ba talaga pinangbubunot ko yung mga konektor. Ay baka kasi nagkakaroon siya ng mga lost contact. Pero wala normal lang siya Kaya ang ginawa ko, tiningnan ko naman yung sensor wire. Pinipihit o dinidiinan ko pa, akala ko maluwag or nagkakaroon siya ng lost contact. Pero hindi pa rin. Kaya nung nakita ko na parang wala namang problema, ay sinubukan kong maghulog ulit ng 5 pisong coins. Pero hindi. Wala pa rin pagbabago. Ganon pa rin, hindi pa rin gumagana yung timer. Hindi pa rin siya nagkakaroon o nag-automatic count. Kaya ang ginawa ko, pinindot ko na ang push button para patayin. Tapos binalikan kong tingnan yung loob ng pisonet. Kaya yung fan niya, tiningnan ko rin at kinalikot ko rin pero gala, normal lang. Kaya nung tiningnan ko na pa isa-isa ang lahat na nandito sa loob ng pisonet, ay may napansin ako dito sa setting switch. O diba, nakita niyo yung kulay red na may white at may nakahilirang number na simula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang 8. Ang number 8 ang bukod tanging hindi nakaayos o nakalapat o nakasagad sa tamang posisyon niya. Kaya ang ginawa ko ay inayos ko siya at nilagay ko siya sa tamang posisyon. At pagkatapos ko siyang maayos ay susubukan naman natin ulit na maghulog ng coins kung ito ba talaga ang sira ng pisonet na ito. Ay sorry, hindi pala siya sira, hindi lang maayos ang pagkalapat ng posisyon niya. Kaya ito na, babalikan ko siya. Try ko siyang i-open o i-switch on. Kung gagana na siya at magkakaroon na siya ng timer. O may 25 piso ako kaya subukan na natin. O ito na, i-switch on na natin at pindutin natin ang push button. O yan, naka-on na. Nakita nyo 0 yan Sabay hulog ko ng 5 piso ay ito na, gumana nga siya. Yun nga ang may problema. Nilagyan ko pa ulit ng pangalawang 5 piso. So, success. So, ang ibig sabihin, ang may problema pala sa pisonet na ito ay yung setting switch lang pala. Dahil hindi maayos sa tamang posisyon ang isa sa mga numero ng setting switch. Kaya nagkakaroon siya ng lost contact. Kaya kahit gaano kaliit ang problema, kailangan natin kaagad na masolusyonan. Hindi na natin kailangan antayin na ito'y lumala pa at lumala ang sira. Mas lalo na kung isa ito sa mga pinagkukunan natin ng mga kailangan natin sa ating pamilya at tahanan. Kung baga source of income natin. Kaya agapan na natin kung kinakailangan. Pero sa tutorial kong ito, simple lang naman ang problema at walang kahirap-hirap. Pero pag wala kang kaalaman, ay mahihirapan ka talagang ayusin to. Ang mahalaga ay natugunan natin kung ano ang pangangailangan ng may-ari. Kaya ito ulit si Boss Atan, naglilingkod at inyong maaasahan. Kung may natutunan kayo sa aking tutorial ay huwag kalimutang mag-subscribe para ma-update kayo sa mga panibagong video. At pwede rin kayo magtanong kung ano pang gusto nyong malaman. Kaya maraming salamat. Thank you for watching.